Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Oh, ayan dapat lang po talaga ilipat na talaga to si Madriaga, no? Kasi tingnan niyo presidente nga po kayang pagbantaan, kayang pagbantaan ng mga ni Sara Duterte. Kayang pagbantaan ni Sara Duterte, paano pa kaya yung ano na yan, si Madriaga? 'Di ba? Baka mamaya, ipapatay talaga yan. Yan pa naman yung magbibigay ng susi kung ano talaga yung kabulastugan nitong si Sara Duterte, no? Oh. Pero, kapag yan ay namatay talaga yan si Madriaga, or pinapatay, malamang sa malamang, alam na po natin kung sino yung may kasalanan. Sino yung dapat sisihin? Di ba? So, ganun po yan. Mga utak kriminal yung kalaban ng ating administrasyon Mahilig magbanta-banta pero pag harapan, barilan, hindi naman papalag yung mga yan. Di ba nga, hinamon ni Carbonell yung mga yan. Nag-atrasa naman. Huwag ako Ayan, nasa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na yan. Idol, wala na sa Pinas yung si Cabral. Baka si Shera Di Juan yung natagpuan sa Benguet. So, wala pa po tayong ano dyan, no? Wala pa tayong balita kung siya ba, kung buhay pa siya, ewan ko lang. Kung buhay pa siya, ewan ko lang kung nasa ibang bansa, di ba? So, tingnan po natin ang mga susunod na balita sa susunod na mga araw. Diba? Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat... walang laban yan si Madriaga. Diba? Anong kalaban? Walang kalaban-laban yan, diba? Nakakulong. Alam naman po natin, itong si Madriaga, DDS po yan. Kaya nga lang, masama din yan si Madriaga, natural. Masamang damo din yan. Kaya nga lang mga pre, siya kasi yung kakanta. Ikakanta niya kasi yung amo niya. So dapat po talaga protektahan po itong si Madriaga. 'Di ba? Para po itong mayabang na Vice President balang araw sa mga susunod na buwan, taon, mapanagot na po, masampahan ng kaso. 'Di ba? Ganun po 'yan. Ay ilipat yan at bantayan ng gusto pati sa pagkain at baka siya ay lasunin at baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan sa BJMP. Kaya yun nga, uso pa naman yung lason-lason, di ba? Lason or di kaya riot, lalo na yung riot, uso. Pero pag yan po ay nilason, malilintikan talaga yung nagsiserve ng pagkain dyan, di ba? Dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na. Baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Mahilig yan sa sa patay-patay. Yung mahilig magbanta. Diba? Vice President na hindi po dapat pagkatiwalaan. Walang kwenta, tamad, walang bilang. Diba? Puro lang travel yung ginagawa. So, wag po tayo magtiwala sa ganyang klaseng Vice President, no? So, ngayon mga pre, may karugtong to. Ano po ba yung reaksyon ni Sara Duterte? Ano po ba yung reaksyon ni Sara Duterte dito sa akusasyon sa kanya na siya daw ay bumisita kay Madriaga. So, eto po, panoorin po natin yung karugtong ng balitang ito. Ayan ayon dito sa ating bibigyan ng reaction na video or karugtong, no? Duterte visited Teves, not Madriaga in Camp Bagong Diwa. Nakapagpalusot pa. Pero siguro kung totoo po yan, siguro naman may mga CCTV dyan, di ba? Kung bibisita ka, may CCTV dyan. So, dapat po, alamin, no? Alamin at kunin yung mga kopya ng CCTV kung talaga bang itong si Sara Duterte ay nagsasabi ng totoo. Kasi, hindi po ako maniniwala kay Sara Duterte, di ba? Nung siya ay inakusahan ng ganun,
Ang tagal niya bago mag-response. Ang tagal niya bago magbigay ng komento. Siguro, lutang siya ng time na yon, hindi agad nakapagsalita. Ay ngayon, nakahanap ng palusot. Oh, at sasabihin niya na sa Tebes na lang yung binisita, di ba? Oh, isang malaking kalukuhan po ito at alam naman po siguro natin na kumpleto po yan ang mga CCTV diyan. Oh, malalaman at malalaman kung sino yung sinungaling talaga. Oh, di ba? Oh, tuloy natin to. Kinumpirma naman ng Department of the Interior and Local Government na bumisita sa Camp Bagong Diwa si Vice President Sara Duterte noong Oktubre para kumausap ng isang bilanggo. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Isang bilanggo. At yun, uminit ka. Sino ba yung isang bilanggo na yun? Oh, sabi ni Sara Duterte, si Tevez daw. Diba? Alang jowa ka. Alam naman natin na yung kinausap mo, yung bagman, tapos ngayon biglang liko ka. Diba? Itong si Sara Duterte, akala ko ba matapang nung kumanta si Madriaga, naduwag si Sara, ang tinuro, si Tevez daw yung binisita. Akala ko ba matapang? Wala ka. Ubod ka ng sinungaling. Diba? Hindi kami magtitiwala sa ganyang klaseng sinungaling na tao. Jesus! Batay sa impormasyon ni Interior Secretary John Vic Remulla, si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. umano ang binisita ng Vice Presidente at hindi ang kanyang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Ang galing. Nakadalawa ka pa nga Una, ikaw talaga yung kumausap. Pangalawa, hindi ka na kinausap ni Madriaga. Tapos, kasunod, nagpadala ka na ng mga staff mo. Yun na yung kinulit-kulit mo na yung tao. Pinapakulit mo. Biglang panik si Sara Duterte, no? Wag kami. Biglang bawi. Ano ba? Ito ngayon yung tanong. Ano bang purpose mo? Bakit ka pumunta kay Tevez? Wala namang kwenta kung sasabihin mo lang. Wala lang. Gusto ko lang bumisita. Pero kung titimbangin po natin, mas bibigyan pa niya ng atensyon itong si Madriaga kasi may kailangan siya dito. Kay Tevez, wala ka namang kailangan Diba? Wala kang kailangan kay Tevez. So, wag mo kami bibilugin. At saka yung sarili mo, Sara Duterte, wag mo lulukuhin. Ipakita mong matapang ka, umamin ka ngayon. Diba? Umamin ka na ikaw talaga yon. Wag kang maduduwag. Naduduwag ka na ba? Walang kwenta. Kala ko maisog, kala ko matapang. Paliwanag ni Secretary Remulla, may mga CCTV footage na makapagpapatunay sa pagbisita ni VP Sara. Ayun! May mga CCTV footage, Sara Duterte! Paano na yan? Iyak! May CCTV... May CCTV pala jakitan muna natin tong iba dito. Wala kang lusot dito. Yun yung sinasabi ko, may CCTV Kahit si Peebles, sinasabi po niyan, may CCTV po doon. Diba? Hindi tinukoy ng kalihim kung ano ang napag-usapan ng dalawa pero posibleng kamustahan lang umano ito. Sa harap ito ng pahayag ni Madriaga na 2 beses siyang binisita ni Duterte para kumbinsing hindi na ituloy ang expose laban sa Vice Presidente. Nauna nang isinumite ni Madriaga sa Office of the Ombudsman ang kanyang sinumpang salaysay kung saan inaakusahan niya si Duterte na tumanggap at gumamit ng pera mula sa mga POGO operator para sa kampanya noong 2022 elections. Tiniyak naman ni Remulla na masusing iimbestigahan ang mga akusasyon ni Madriaga para malaman kung may merit o katotohanan ang mga ito. At yan ang balitang so wala na, booking na. Baka marami pa tayong malamang baho ni Sara Duterte bukod dyan sa pera galing sa Pugo, no? O pera ng mga inchik, pera ng illegal, yung pala yung ginagamit sa kampanya. Alam naman po natin na yung Pugo is madumi yan. Illegal yan. Diyan pala sila kumuha ng pera para maging Vice President itong si Sara Duterte. Diba? So booking, bistado!
Ma'am Anita Subino, shoutout po ha. Kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yun yung mga komento. At may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po inyong suportahan. Okay. Next topic po tayo. Next topic.